Pastor Dante Sapitano. Salamat po, palakpakan po natin sa buhay po ni Pastor Dante. Isa rin pong napakasipag din po sa gawain ng Panginoon. At alam naman natin, ginagamit din po siya ng Panginoon mightily, bold. Bold siya. So, yung masipag, medyo kaya ko pang i-absorb, pero yung mightily, parang kinamay yung katawan ko na ito. Parang napapalunok po ako. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa mga ilang pumalakpak, yung lamang po may gusto sa akin. Pero kahit hindi kayo pumalakpak, mahal ko kayo. Palakpakan natin ang Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay po. So let's pray. Tayo muna manalangin. Ama naming Diyos, mapagpala, mapagmahal, mapag-aruga. Salamat sa iyong kahabagan, salamat sa iyong biyaya. It's only by your grace kung bakit kami narito, Panginoon. Biyaya mo rin kung bakit kami nakakapanambahan. Biyaya mo rin, Panginoon, kung bakit kami nakakapaglingkod. Pribileyo po ito sa aming buhay, Panginoon, sapagkat sino kami para pagkatiwalaan mo, subalit ang iyong pag-ibig ay patuloy naming nararanasan, Panginoon. You qualified us because of your grace and by your love. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, na naritong bawat isa, hindi lamang sa narito sa Panginoon sa worship center na ito, maging sa mga nasa kanilang tahanan, lugar, Panginoon, maging sa ibang bansa. Naniniwala kami, Panginoon, hindi maikli ang iyong kamay, kaya mo silang abutin ng iyong masaganang biyaya ng iyong pag-ibig at kaya mong iparanas, Panginoon, ang iyong masaganang planong maganda sa bawat buhay, Panginoon. Sa bawat susunod pa mga sandali, kayo po ang patuloy naming binibigyang laya na Panginoon, unahan po kami sa patnubay ng Santong Espiritu. At hayaan mo, Ama, ang salita na nagmumula sa iyo na ihahayag ng iyong anak at lingkod. Panginoon, ay gabayang kami, samahan kami ng Santong Espiritu upang ang salita mo, Panginoon, ay mapakinabangan ng makikinig at magbibigay kapayapaan, kapanatagan, Panginoon, sa buhay na ito upang patuloy kaming makalakad, Panginoon, na may kapayapaan sa buhay. Muli, binabalik namin sa iyo ang papuri, pagsambat, parangal, to God be the glory. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa Diyos, syempre, o nasa Panginoon, na binigyan tayo ng isang pagkakataon o pribileyo na makatayo muli sa pulpitong ito, sa gawain niya po sa Life Giver Church, at isang malaking ang karangalan na tayo po ay pagkatiwalaan ng Panginoon na magbahagi ng kanyang mabuting balita. At syempre, pangalawa, sa ating butihing bishop, na tayo po ay binigyan ng isang pagkakataon muli na ako po ay makapagsalita at makapaggamitin ng Panginoon instrumento para ang kanyang salita ay mapahayag hindi lamang sa dakong ito kundi sa lahat ng dako na inaabot ng mensaheng ito. Amen! Sapagkat alam naman natin pag nanonood po tayo ng mga live ng mga, di ba, ng Life Giver, may kita natin iba't ibang bansa. Mayroon, di po ba? Mayroon Caserta, Italy, Dubai, may US, di ba? Minsan may nakita pa nga ako, Mars. Totoo yan kasi, nag-message siya sa amin, kumusta ka na Mars? Okay naman ako, Mars. Kaya sabi ko, may Mars din pala. Di ba may Mars eh? Sabi ko, may Mars din pala nanonood. Kasi nagkumustahan habang nanonood. Sabi niya, kumusta ka na Mars? Sabi naman siya, okay lang ako, Mars. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Masaya sa gawain ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, masaya sa gawain ng Panginoon. Kaya dahil masaya sa gawain ng Panginoon, di po ba nakaka-excite pumunta sa simbahan? Di po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, okay po, so buksan natin ang ating banal na kasulatan. Ito po'y kukunin natin. Sabi nga ni Pastor Dante kanina, ang ating mga napapakinggan na mga salita ng Diyos pabalik-balik lamang. Ngunit, may mga karagdagang mga kapahayagan. Sapagkat ang Diyos ay hindi po nauubusan ng mga kapahayagan. Napakasagana ng kapahayagan ng Diyos para lamang ipadama sa atin ang kanyang kabutihan through His Word. Amen! Pwede ba natin muli palakpakan ang Diyos? Hallelujah! Praise the Lord! Okay po, so buksan natin ang ating paksa sa Ephesians chapter 1, beginning 3 to 5. So ito very common na po na napapakinggan natin. Kaya nga lang, nang ako po ay nagme-meditate actually, sabi ko kay Paring Lito kanina, dalawang binigay sa akin ng God na message. So dalawa ko yung nagawa kong outline. Kaya nga lang, sabi ko kung ano yung ibibigay ng Diyos pag ako tumayo.
Pagkatayo ko, nabuksan ko yung ito, dito na. Amen, palakpakan natin ng Diyos. So yung isang binigay sa akin ay ang 2 Thessalonians chapter 3. So, patungkol po sa kapayapaan. Di ba kasi ngayon, sa maraming nangyayaring kaguluhan, napakasarap mamuhay tayo ng kapayapaan. Mas masarap po ang mamuhay ng mapayapa kaysa mamuhay ng namamayapa. Pumili kayo, yung mamuhay mapayapa o mamuhay ng mamamayapa. Kaya nga lang, sabi ko siguro, ayaw pa ng Lord tayo mamayapa, dito muna po tayo. Sa Ephesians chapter 1, 3-5. Sige po, sabi po dito sa sulat ni Paul, sa mga taga-Efeso chapter 1, beginning 3. Sabi, the all praises to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Ito po ay New Living Translation po, kukunin ko po. All in NLT po. All praises to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before Him, kay Bishop, napakalakas pumalakpak. Siya lang talaga ang friend ko rito eh. Praise the Lord. So, ang ating tatalakayin ngayon, your destiny is your life before. Your destiny is your life before. Yung destination mo ay ang buhay mo dati. Praise the Lord, di ba? Ano bang buhay mayroon kayo dati? Di ba? Pag sinabi mo, my life before, ibig sabihin, napakasama. Kasi nga, di ba, mayroon tayo sinasabi, ang buhay ko dati walang kwenta, ang buhay ko dati parang walang, di ba, napakasama. Kung yun ang destiny ko, ayawan na. Amen. Kaya nga lang, ayon sa ating binasa, hindi po ganun eh. Mayroon po sa Bible tinatawag before in old life. Before life in old life. Dalawa po yun eh. Di ba, in the book of 2 Corinthians chapter 5:17, ito po yung sinasabi natin hindi maganda, the old life has gone. Pero yung before life, iba po yun. Yung before life na ito po yung plano ng Diyos bago ka pa. Amen? That's your life. That's your destiny. Naalala niyo po ba, nang ang ating Panginoon tinawag si Abraham, ipinakita na po, binigyan po yung kanyang, kumbaga yung plano niya spiritual, ipinakita sa buhay ni Abraham, na tinawag niya si Abraham at ibibigay yung promised land. Kaya nga lang, di po ba, alam naman natin ng kwento, mula doon sa mga kanyang anak, at then sa panahon po ng kanyang anak, at si Jacob at sila ay napunta ng Ehipto dahil sa gutom, at then sila po ay 400 years inaalipin, at then, dahil ang Diyos ay mayroong maplano, hindi sila pumayag ang Panginoon na manatili, kundi yung plano ng Diyos before kay Abraham ay muli silang ibalik. Di ba? Kaya po sila mayroong tinatawag na paglalakbay sa disyerto kasi gusto ng Panginoon ibalik sila doon sa orihinal na plano ng Diyos sa kanyang sangnilikha. Amen! Yun po yung tinatawag po natin na your destiny is your life before. Kaya mapapansin po natin, ang Diyos noong pa man, nasa puso at isip na po tayo ng Panginoon. Katulad po ng ating binasa, sabi doon, even before He made the world, bago pa likhain, di ba sabi niya, even before He made the world, bago pa likhain, naroon ka na sa Panginoon. Kasama ka na ng Panginoon. May pinaparanas na sa atin ang Panginoon. Wala ka pa? Wow! Hallelujah! Yun ang gusto. Imagine wala pa ang mundo, naroon ka na sa Panginoon. Praise the Lord, palakpakan natin ng Diyos. Kaya sabi nila, ang unang nilikha ng Diyos ay ang mundo. Totoo naman yan. Pero maniwala po kayo, before the world began, nasa isip at puso ka na ng Diyos. Wow, palakpakan natin ng Diyos. Amen? That's our life before. Kaya sabi doon, balikan po natin yung ating binasa. Now, tingnan po natin in the book of 1 Corinthians 2:9, di ba lagi natin nababasa yan? Sabi doon hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig. That is what the scripture means when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind nanda na ng Diyos ang mabuti para sa iyo.
Amen? Kaya, ito pong sulat ni Paul sa mga taga-Ephesians to encourage them. So, pinakita muna ni Pablo, anong buhay mayroon ka kay Kristo? Okay po? Kasi nga, siyempre, alam naman, ang pagkasulat po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, alam niyo, pag sumusulat si Pablo sa mga tinatawag na Ephesians, may rason. Mayroon siyang rason. Kung papasin po natin, isa sa rason kung bakit niya sinulatan ito, mapapansin po natin sa aklat po ng chapter 3, verse 13, tingnan po natin anong mayroon, ano nang mayroong pangyayari sa Pilipo o sa Episo, bakit siya sumulat. In the book of Ephesians, chapter 3, verse 13, kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob. So ano sila? Mayroon silang panghihinaan ng loob. Nadi-discourage na sila. Imagine parang tayo ngayon, pag hindi mo alam kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo, madi-discourage ka eh. Di ba sa mga nangyayari? Di ba may lindol, may gera, kung ano-ano, tumataas ang bilihin. Hallelujah. Hinihintay na lang natin ang tumaas, malapit ang pagbabalik ng Panginoon. Di po ba? So, mapanghihinaan ka na ng loob. Tapos may harapin pa tayong mga personal na problema. Kung di natin alam yung ginagawa ng Diyos before sa buhay mo, madi-discourage ka eh. Kaya ito po in-encourage ni Paul sa kanilang kalalagayan na sila'y pinanghinaan ng loob. Bakit? Sabi rito, huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Imagine, concern sila kay Paul. Ang sarap ng ganun din sa kasama sa simbahan, concern sa buhay ng pastor. Ganyan ang mga taga-life giver. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Imagine, kumbaga yung nangyayari kay Pablo na apektado sila eh. Hindi nila sinasabi, buti nga sa'yo. Di ba? Parang apektado sila. Kaya sabi nila, sa isang church, tapos yung senior pastor nyo nakulong, hindi ba tampulang kayo ng usapan? Sasabihin nila, yung pastor niya, nakulong, siguro ano yan, scam yan, o kaya ano yan, ganyan, may ginawang kasalanan. Di ba, yung isang member, siyempre kahit pa paano maapektuhan, magugulumihanan. Ito po yung kalalagayan ng mga taga-Efeso, kaya sumulat si Pablo. At sa kanyang pagkasulat, ipinakita niya kung anong plano ng Diyos noon, at maniwala po kayo, yung plano na noon, ginagawa niya until now. Palakpakan po natin ng Diyos. Pangalawa, mayroon silang kaaway. Alam naman natin, ang mga early Christian persecuted. Kaya nga, di ba, in the last part ng kanyang sulat, sabi niyang ating kaaway ay hindi laman, dugo. Di ba? Buti na lang, hindi ako kaaway kasi wala akong laman, puro buto. Kaya safe po ako rito. Kaya pag tinatapik ni Bishop po about the flesh, ay, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, safe ako. Kasi wala siyang binabanggit na bone. Walang buto. Praise the Lord. Kaya makikita nyo, kaya si Paul, in-encourage niya muna itong mga taga-Efeso sa kanyang pagkasulat bago niya ipakita kung paano dapat sila mamuhay. So yung kanyang pagkasulat sa una ay pinakita niya yung buhay na plano ng Diyos noon kay Kristo Jesus. Now, tingnan po natin, ano ba yung mga plano ng Diyos before? Sabi dito sa ating binasa, kung babalikan po natin, ay ganere. Sabi ng mga taga Batangas ay ganere. Tingnan po natin, ganere po ere. Ganere. Sabi niya, verse 3, di ba? Sabi, your destiny is your life before. First, we are blessed before the word began. You are blessed before the word began. Balikan natin ang binasa natin. Tingnan po natin. Doon sa Efeso, sabi niya, all praises to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Na bless. Ang problema nga lang, balikan natin, yung life before, ay di ba, mayroon tayong tinatawag old life. So kung mayroong bago likhain ng Diyos ang mundo, maganda ang buhay natin, ang problema po ay mayroon tinatawag na falling world. Doon po nagka-problema. Kaya nga lang, kahit anong gawin ng problema ng mundo, ng pagkagulo, pagkagusot ng buhay natin,
still, ang plano pa rin ng Diyos, mananatili pa rin maganda sa iyo at sa akin. Walang pwedeng makapagbago. Amen. Actually, tingnan po natin, mayroon pong sinasabi po doon sa buhay po ni Job. Tingnan po natin, in the book of Job. Tingnan natin muna, hanapin ko lang ha. Kung hindi pa naman po kayo naiinip, ano po? Hindi pa po, sige po. Kung hindi po kayo naiinip katulad ni Bishop, pwede ba pumalakpak naman po kayo? Yan. Tunay. Okay. Job chapter 23, 13-14. But once he made his decision, who can Diyos? Kahit ayaw mo, mangyayari. Amen. Gusto mo ba maligtas? Hindi naman eh. Sinabi ba ang Lord, gusto ko maligtas. Pero dahil gusto ka ng Diyos iligtas, gumawa ang paraan ng Diyos para maligtas ka. Amen. Wow. Kaya sabi niya, but once he had made his decision, who can change his mind, whatever he wants to do, he does. So, sabi mo sa katabi, your destiny is your life before. Di ba? Kung ang Diyos may plano at di ba? Walang sino man pwedeng makapigil. Hindi kayang pigilin yan. Gagawin ng Diyos yan. Kaya nga lang, ang tanong, naniniwala ka ba? Amen. Kaya, first is we are blessed before the word began. Kaya tayo ay pinagpala noon, mananatiling pinagpala. Amen. Actually, kahit nagkasala ka, mahal ka pa rin ng Diyos. That's the blessing. Amen. Do you believe that? Di ba? Naniniwala ba kayo na kahit ang makasalanan, mahal ng Diyos? So that's the blessing. Yung love of God is a blessing. Di ba the Bible says in the book of Romans chapter 8, di ba in the book of Romans chapter 8, ang pag-ibig hindi tayo kayang hiwalay, 38 to 39, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto mo na nga humiwalay, ayaw pa rin ng Diyos eh. What kind of blessing that we have? That's your life before. At patuloy ginagawa yan ng Panginoon. Kaya sabi niya, all praises to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Yung, di ba, spiritual blessing, blessed tayo sa spiritual. But isa po dito nakikita natin, hindi ka pa nag-exist physically, nag-exist na tayo first spiritually. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Kaya sabi niya, before the word began. Kaya, first, we are blessed before the word began. Pangalawa, He loved us before the word began. Wala ka pa, hindi ka pa sinisilang. Nandun na yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Di ba? Sabi doon, balikan natin ang ating binasa. Even before He made the word, God loved us. Bago pa likhain ng Diyos ang mundo, sa spiritual, sa isip at puso ng Diyos, naroon ka na, nag-e-exist ka na sa Kanya. At minahal ka na ng Panginoon. Alam na ng Diyos ko ng pangalan mo. Bago ako bigyan ng pangalan ng aking magulang na Ernie, alam ng Diyos ang pangalan ko, Ernie. Ang pangalan po ni Bishop Phil, hindi yan aksidente, hindi lang pinili ng magulang, kundi yan na rin ang binigyan ng Diyos. Amen. Wala ka pa dito sa mundo, kilala ka na ng Diyos, kasi nga mahal na mahal ka ng Diyos. Imagine, mahal mo, di mo kilala. Samantala, He is all-knowing God. Praise the Lord. Hindi po ba? Kaya, isang malaking encouragement sabay natin pag tayo dumada ng pagsumok. Imagine, wala pa ako rito, mahal na ako ng Panginoon. How much more ngayon? Amen? My destiny is my life before. Ano ako noon, mahal ako ng Diyos. Yan ang aking destiny ngayon. Mahal na mahal pa rin ako ng Panginoon. Kahit saan ako magpunta, ang pag-ibig niya ay hindi magmamaliw.
Iba, may kanta nga, pag-ibig mo ay hindi magmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Alam nyo, kung pumalakpak kayo, tatapusin ko to eh. Opo, kung pumalakpak kayo, tatapusin. Wala na, tapos na eh. Huli na po yung palakpak ninyo. Pero kung habang kumakanta ko, bumalakpak kayo, ay tatapusin ko, magkukonsert pa ako. Palakpakan na. Okay, for your destiny is your life before, He loved us before the world began. Nang nilikha ba ang mundo, nandito ka na. May bakit sinabi niya, wala pang mundo, minahal kita. Ibig sabihin, nakikita ka na ng Panginoon. In the spirit, in His heart and His mind, kitang-kita ka na ng Panginoon. Alam ng Diyos kung anong itsura mo. Alam ng Diyos kung may bukas sa ganitong taon o wala. Alam ng Diyos kung matabak at payat. Dahil ang pag-ibig niya, hallelujah, hindi kaya. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Kaya before, mahal ka na eh. That's your destiny. Kaya pag dumadang ka ng pagsubok, mahal ako ng Panginoon. Walang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Yun yung, sabi nga ni Bishop, yung nuknukan pa tayo ng kasamaan, mahal na tayo ng Panginoon. How much more ngayon? Amen. Hindi tayo niligtas dahil mabuti ka. Hindi tayo niligtas dahil tayo mga banal. Niligtas tayo nuknukan ng kasalanan. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, noon, pinadama niya, ngayon, that's your destiny. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, now, tinitingnan ko yung oras, ang hirap yata sumobra. Ephesians chapter 3, verse 17 to 19, ito'y lagi nating nababasa po. Diba? Ephesians chapter 3, 17 to 19. Kung in-illustrate dito yung pag-ibig ng Panginoon. Then Christ will make home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love. Noong pa man, at hanggang ngayon, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kaya keep you strong. Kaya bakit nananatili kang matatag? Dahil alam mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Di ba parang asawa lang yan eh. Pag ang asawa mo pumunta ng malayo, hindi ka nag-aalala. Kahit may nandidemonyo na sa'yo, naku, baka magbabae yan, manlalaki yan. Sabi mo, hindi gagawin yan. Mahal na mahal ako nun. Wow! Palakpakan. Amen! Amen! Kaya nga si Mrs., pag ako malayo, sabi niya, niya ba't mahal ka? Hindi, walang papatol dun. Ako lang. Hindi pala mahal, ano? Nag-alala ka siya magpunta yun. Bakit? Dahil mahal ka? Hindi, walang papatol dun. Ako lang. Pero lang. Dahil niya, Mrs. ko, malako niya ng Mrs. ko. Sabi niya, wala nang ibang katulad mo. Kasi nag-iisa ka lang. Kawawa naman pag may naging katulad mo. Palakpakan natin. So, tingnan po natin in verse 18. And may you have the power to understand as all people should know how, kita nyo ano, malalaman natin, sabi niya, how high, long, high, and how deep His love is. That's the love of God to us. Hallelujah. Hindi kayang i-content ang anumang mga sitwasyon, di ba, ng mga pagsubok, hindi kayang pigilan. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa pagsubok. Kasalanan nga na overcome ng pag-ibig. Sakit mo pa kaya't pagsubok. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Verse 19, may you experience the love of Christ through its so great understand fully, then you will be made complete. Hallelujah, all the fullness of life, power comes from the God. Kaya nga sa pag-ibig niya, noong kompleto ka na, kompleto ka pa rin ngayon. Praise the Lord. Parang hindi kayo naniniwala, parang si Bishop lang taga-aiming ko. Bishop, may offering ka mamaya. Joke lang. Praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo. God, balikan po natin ang ating binasa. Sa Ephesians chapter 1, 3, verse 4, sabi ng verse 4, even before He made the world, God loved us. Pangatlo, sabi doon, your destiny is your life before, sabi niya, God chose us before the world began. Pinili ka na ng Diyos bago pa likhain ang mundo.
Alam niyo po ba kung pag naunawaan niyo ito, grabe ano, hindi pa ako nag-e-exist, pero pinili pala ako ng Panginoon. Amen. Ang Diyos pang naglagay sa atin kung saan ka ngayon. Kasi pinili ka, di ba? Sabi na ni Jesus in the book of John 15:16, you did not choose me, but I will choose you. And appointed you. Inilagay ka ng Diyos kung saan nga dapat ilagay. Kung bakit kayo nasa life giver, ang Diyos pang naglagay. Amen. Hindi dahil gwapong bishop kaya nandito ka, hindi po. Bishop, ano yan? Di po ba? Ang Diyos pang naglagay, pinili ka na nandito. Kung bakit ka naging pastor, pinili ka dyan ng Diyos. Kung bakit ka naging worker, pinili ka dyan ng Diyos bago pa likhain ang mundo. Kaya nga pag sinabi mong di ko ito kaya, hindi ka ilalagay dyan ng Diyos kung di mo kaya in the first place. Pag niligay ka ng Diyos, i-empower ka ng Panginoon para wala ka ng dahilan na masasabi mo hindi mo kaya. Because the Bible says God works in you. Amen? Philippians chapter 2:13, God works in you. He gives the desire and ability to do His will. Kaya, ano man nangyari sa atin, ang Diyos po ang may ano dyan, may control. Pinili ka dyan ng Diyos. Pinili ka para magpastor, pinili ka mag-worship, part ng worship team, pinili ka para mag-admin, pinili ka mag-ushers, pinili ka, lahat po tayo kung anong kalagayan mo, pinili ka dyan ng Diyos. Kaya wag tayong, di ba, bakit ako narito? Ang Diyos pong pumili. Hello? Hindi po tayo. Bakit itong naging bishop ko? Diyos pong pumili. Salamat nga tayo, yung bishop natin bait eh. Totoo yan. Di ba? Sabi nga na yung Butch Sarbit, alam mo, Bishop, yan, bilib ako sa iyo eh. Kahit na ano nangyari sa iyo, okay pa rin eh. Kahit na yung, sa mga ugali, okay pa rin sa iyo eh. Amen! Praise the Lord! Kaya nagtataka ko, bakit marami pa rin Di ba? Huwag na ituloy yun. Di ba? Kung bakit ka nandyan, God chose you before the world. Wow! Imagine ano, kung titingnan mo, bago pa pala, nandun na pa pala ako. Bago pa nandun ako. Kaya alam mo, hindi natin maunawaan ang ano ng Diyos, ano? Pero wag mo nang unawain, paniwalaan mo na lang, mararanasan mo. Kasi habang inuunawa mo, maniwala po kayo, lalo ka magtatanong, bakit kaya, kakantar, bakit kaya? Pero pag naniwala ko, yes Lord, yes Lord, yes Lord, hallelujah, mararanasan mo yung buhay mo noon, at ngayon yan pa rin ang buhay mo na tinalaga ng Diyos. Yung before life natin, hindi po yung old life, hindi po yung Adamic life. Yan po yung resulta ng falling world. In between po yan. In between po yan. Bago ka nag-excess, di ba? Nandoon ka na sa puso't isip ng Panginoon, nagkaroon ng falling world, tapos ngayon nag-exist ka na dito sa mundo. In between, hindi po yan ang tinatawag kasi nasa gitna na yan eh. And what before? Yung sinasabi ni Paul ng Word of God, na bago palikhain, minahal ka na, pinagpala ka na, pinili, hinirang ka na ng Diyos. That's your life. Amen. Hallelujah. Okay. 1 Peter chapter 1:12, ang sabi po doon ni Peter, tingnan po natin, Kuya Noel, Pastor Noel, please po. 1 Peter chapter 1, verse 12. They were told that their messages were not for themselves, but for you. But you, and now God news has been announced to you by those who preach in the power of the Holy Spirit from heaven. It is all wonderful. Yan ba yan? Parang 1 Peter ba yun 1:12? Baka 2 Peter, pakitsingin mo nga, Kuya Nico, kaya na. Pag wala dyan sa Peter, kay Pedro natin hanapin yan. Praise the Lord. Ha? Oo. Tingnan natin, sandali ha. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Nandyan lang yung kayo mag-alala. Pag hindi nandyan yan, abay, wag na natin hanapin. Ayun ba yan? Therefore, I will always remind you that hindi yan eh. Sige, mamaya balikan natin. Ipapaalala ng Panginoon yan. Hindi yan papayag ang Diyos, hindi niya ipaalala. Amen? Naniniwala ba kayo? O kayo nga, naniniwala ko pa kaya? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, 1
Hayaan na lang muna natin, mamaya babalikan natin. God chose us before the world began. So pinili po tayo according po sa ating binasa, God decided to advance, adopt us, sabi rito, chose us to be holy. So yung tayo po, pag pinili po tayo ng Panginoon, noong pa man, pinili ka na para maging banal. Kaya, di ba, hindi ka pa nag-exist, banal ka na eh. You are holy. Kaya noon pa lang, pinili ka na at naging banal ka ng Panginoon. You are, di ba, separated. Ang salitang holy, di ba, you are separated, sineperate ka. Hiniwalay ka ng Panginoon for the purpose. At ang Diyos ang may plano dyan. Amen. Praise the Lord. Pang-apat, kasi marami po ito ka ng bilis-bilis. 12 po ito eh. Nahawa. Okay, God, tingnan po natin. In verse 5, God has adopted us into His own family. God adopt us into His own family before the world began. Hindi pa nililikha ang mundo. Pinili ka na para tinalaga ka na, kinuha ka na, tinanggap ka, tunay na anak, at binilang ka sa kanyang pamilya. Before the world. Wow, praise the Lord. Imagine hindi niyo ba naisip yan? Kasama na pala tayo sa pamilya ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. That's your life before. At yun din ngayon ang destiny, ikaw at ako ay anak ng Diyos. Ibabalikan po natin. God decided in advance, adopt us into His own family. Sabi niya, God decided in advance, so past tense, in advance to adopt us into His own family. Hindi pa nililikha ang mundo, itinalaga ka ng pamilya ka na ng Diyos. Tinanggap ka ng Panginoon in John 1:12, those who believe and accept Him, He gave the right to become the child of God. Wow, praise the Lord. Amen. Kala ko, yan. Praise the Lord. Praise God. Pag kami ni Bishop magkasama sa isang gawain, talaga naman, masaya. Amen. Praise God. Kaya, imagine God has adopt us into His own family. Romans chapter 8 verse 15, tingnan po natin sa Romans chapter 8 verse 15. Hallelujah. Okay po. Pag tumagal po ako, Bishop, kasalanan po ni Pastor Noel. Okay. Hallelujah. Yan. So you have not received the Spirit that makes you fearful slave. Instead, you receive God's Spirit when you adopted you as His own children. On children. Praise the Lord. Alam mo, sabi ng Bible, in the book of Luke chapter 11, kayong masasamang ama, marunong magbigay ng magagandang bagay. Ako pa kaya? Di po ba? Yung bang pag dumaan ka ng problema, kawalaan, may ama tayo sa langit. Di ba, Daddy, kailangan ko ng pera, kagalingan. Wow! Sabi ni Jesus sa Luke 11, kayong masasamang ama, marunong magbigay. Ako pa kaya? Noong pa, anak ka na ng Diyos. Ngayon, hallelujah, anak ka pa rin ng Diyos. Anak naman ng Diyos, oh. Alam ko pa. Amen. Tapos sabi ng aklat ng Matthew chapter 6, alam ng inyong ama ang inyong pangangailang. Paano ka mag-alala? Paano ka mangangamba sa buhay na ito? Hallelujah, ang destiny mo, yung nakaraan mo, na anak ka ng Diyos, at ngayon anak ka pa rin ng Diyos, na walang pwedeng makapaghiwalay sa pagiging anak mo ng Diyos sapagkat hindi ka kayang ihiwalay sa iyong ama dahil ang ating ama sobrang nagmamahal sa iyo, sa akin. Hallelujah. Amen. Kaya nga, it's encouragement to us. Pag may problema ka, sino pupuntahan po natin? Tatay. Ako napakasama kong ama. Pero kapag dumay yung aking anak, hindi ko
Durog puso ko pag wala ko na ibibigay. Amen. Di ba yung dumaan ako ng pagpapastorin, how many years na talaga naman nakikita ko yung mga anak ko, papasok walang baon, tapos, kaya sabi ng mga panganay ko, buti nga kayo, may baon, kami nga nun wala eh. Pero habang pumapasok sila, durog na durog yung puso mo. Ano sabi mo, kung mayroon lang ako. Amen. Yung bang yung tatay na laman ng mga kasalanan, na, di ba? May damdamin na gano'n, kung may magagawa lang ako, di ba, hindi ko pababayan yung anak ko ngayon. How much more yung Diyos Ama natin na sa langit, sa Kanya lahat nagbula, sa Kanya walang imposible, at ang Diyos kailanman hindi nagkukulang. The Lord is my shepherd, I shall lack not one. Wow! Amen. Kaya pag may problema, tingala ka lang, Daddy. Daddy. Amen. Alam niyo, maniwala po kayo, nang ako po ay dumadaan ng ganon, ang lagi ko lang sinasabi, sinabi mo, hindi mo ako iwan, di mo ako pabayaan. Anak mo ako, ginawa mo akong lingkod. Totoo po yan lang yung sinasabi ko. Tapos pag sumihingi si Mrs., sabi ko, God will provide. Totoo yan yung si Mrs. ha. Tapos si Mrs. natuto. Pag sinasabi ko, naku, wala tayong sasayin, sasabihin niya rin, God will provide. Hallelujah! Nabuhay naman! Diba? Imagine! Dahil may tatay akong nasa langit, hindi nagpapabaya. Abang gumumwapo, naging gwapo, naging cute. O kita nyo, sama ng tingin nyo. Kayong ganun. Sabi nila, saan party? Sabi nila, saan banda, pastor? Sinipat talaga, sabi ng gusto. Talagang, saan banda, pastor? Kita mo yun. Nakita ko pa yun. Amen. Praise the Lord. Kaya, alam nyo, pag nalaman mo lang yung buhay mo noon at yun ang destiny mo ngayon, maniwala po kayo. Walang problema, walang demonyo na kaya kang ibagsak. Dahil ang grasya ng Diyos noon puno at ang grasya ng Diyos nag-uumapaw pa rin ngayon. Dahil yun ang buhay mo, yan din ang destination mo ngayon. Hallelujah. Amen. Glory to God. Galatians chapter 5, yung Emily Bishop, parang tapusin mo na yan. Yung, Amen. Parang Bishop, tapusin mo na yan. Kakain na tayo. Galatians chapter 5 verse 4. Tingnan po natin gano'n. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, we have been cut off from Christ. You have falling away. Parang laging mali yata ang aking mga sinasabi rito. Parang, sandali. 5, hindi 5-4 pala. 4, ano pala, kuya? 4-5. O baliktad pala. Oo, nagulat ako. Parang kinakabahan ako rito ah. Baka pagkatapos ko mag-preach, persecution na buting ko rito eh. Kinakasabi na sa, nagkamali ka na ng isa, huwag mo ng pangalawaan. Kasi pag pangatlo na yan, tutumba kita. God sent His to buy freedom for us who were slave to the law so that we could adopt as His very own. Tinubos ka. Mula doon sa falling nature, falling world, na tayo po ay di ba, naalipin ng espiritu ng kadiliman, pero ang ginawa ng from that sin, tinubos ka ng tatay natin. Hallelujah. At ang pinantubos, sabi ng 1 Corinthians 1:18-19, hindi basta bagay lang ng mga gintupilak, kundi ang pinantubos sa iyo, ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Precious blood. Why? Because we are precious child in the sight, in the heart of God. Amen? Bakit precious blood? Dahil precious tayo sa puso ng ating Ama. Glory to God. Hallelujah. Now, tingnan po natin. Sa aklat po ng Jeremiah 29, mapapansin po natin sa Jeremiah 29, di ba, ito sinabi na karani parang dito. Alam natin yan. For I know I have plans for you. Plan to prosper, not to harm you. So, doon sa sinabi niya, this is my plan, gusto ng kung ano yung dati mo, at plano ng Diyos sa buhay mo, gusto niyang ibalik tayo dito. Amen? Kaya sabi niya, this is the plan I have for you.
Tapos, ang sabi niya doon sa Ecclesiastes, chapter 16, verse, tingnan po natin. Paki-plus nga, Ecclesiastes. Yan, Ecclesiastes, chapter 6, verse 10. Yan. Sige po, Kuya Noel. Yan. Everything has already been decided. Everything already been decided. Lahat ay, kumbaga, binigyan na ng katuparan. Napagpasyahan na. Wow! Amen? Lahat ay napagpasya na ng Diyos. Sabi niya, it was known long ago what each person would be. Matagal na, sabi niya. Kailan yun? Before the Word began. Wow! So there no use arguing with God about your destiny. Wala nang argumento sa destiny mo. Dinesisyon na ng Diyos. Now, paano niya dinesisyonan? He sent His Son. Di ba sabi niya, in Christ, in Christ, in Christ. O balikan po natin ang ating binasa. Ito, grabe ang desisyon ng Ama para lang yung buhay mo noon, maging buhay mo pa rin ngayon. Dinesisyon na yan. Amen? In the book of, di ba, Revelation chapter 13, di ba, the Lamb what is laid before the foundation of the world, noong pa dinesisyon na yun eh. Manifestation na lang ito ng plano ng Diyos. Yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para maganap yung plano niya noon. Yan po'y manifestation na lang ngayon para maniwala ka sa plano ng Diyos. Hallelujah! Amen! So, ngayon po natin. Everything has been already been decided. So, lahat po ay dinesisyon na ng Panginoon at sabi niya, so there no arguing with God all about your destiny. Anong destiny mo ngayon? Your life before. At yung buhay mo noon, settled na. Ngayon. Kung noon tinanggap ka anak, kung noon blines ka, kung noon mahal ka, kung noon ay ginawa kang sariling anak, yan din ngayon ang buhay mo. That's your destiny. At yan po'y seated kailan sa krus ng Kalbaryo. Na sinabi ng Panginoon, I came to give life more it abundantly. That's the life na sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1, 3-5. Amen. Na tayo ay mamuhay. Hallelujah. Katulad dito, sabi niya, with God about your destiny. And what is your destiny? Your destiny is best life. Palakpakan natin. What is your destiny? Your destiny, living the best life. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Your best life before, now, that's your life now. That's your destiny, living in the best life. Palakpakan natin.